Para sa mga kagaya kong work from home or virtual assistant na working 8 hours a day, nakaupo ka lang sa tapat ng computer and monitor mo. So napakahalaga ng ganitong mga ergonomic chairs, no, para sa long hours na work. Alam niyo yan, no, lalo na sa mga baguhan dyan. Tapos yung mga sumasakit na yung likuran sa pag-work. Kapag hindi maayos ang upuan mo, malamang sasakit ang likod mo or katawan mo. Hindi ko alam kung ako lang, no. Medyo mabigat kasi ako. Madalas pag medyo mumurahin is masisira yung upuan. Paggamit ko yung mga upuan ng mga monoblock, yung mga mumurahin, medyo madali siyang masira, no? Yung likod, no, minsan natatanggal. Dito sa video mga crewmates, share ko sa inyo itong bagong ergonomic chair ko na Sihu M57 Pro. Okay, so medyo matagal na nag-online jobs, no? Parang 7 or 8 years na. And yung luma kong ergo chair, no, yung black na medyo malaki, na madalas yung nakikita sa older videos natin, is naluma na rin siya. Tapos yung padding niya, no, dito sa upuan mismo is umimpis na siya. Tapos yun, medyo marami na siyang dumi, medyo mahirap na siyang linisin. So mga crewmates, ito nga yung bago nating ergonomic chair, no? Ito yung madalas yung makikita sa video ngayon. Itong Sihu M57 Pro by TWU. So dito sa video, no, share ko sa inyo bakit nga ba tayo bibili ng medyo mas mahal ng kaunti na ergonomic chair. Bakit hindi yung 1,500 or mga 2,000 pesos lang na office chairs or mga monoblock na chair. So unahin natin itong design and build. Usong-uso yung mga aesthetic na workstation, no? And yung design nitong M57 Pro is elegant and sleek yung design niya. Ang kinuha ko palang kulay ay itong white or gray. Pero meron din silang black, no? Depende na lang sa preference na babagay sa workstation nyo. So, kaya ako to pinili, no? Kasi yung workstation ko medyo wood yung design niya. And mas gusto ko yung ganitong kulay kaysa dun sa black. Pero syempre, depende pa rin sa preference nyo. And ito palang back and seat mismo nitong Sihu M57 Pro ay gawa siya sa nylon mesh. Yung advantage nitong nylon mesh, no, kung naka-electric fan lang kayo, no, pag nasa likod nyo yung fan is may airflow pa din siya. Dahil na, no, kung hindi kayo naka-aircon, madalas naka-electric fan lang kayo. So, kagaya na ito, sample natin, no, dahil na kung yung electric fan is medyo nasa bandang likuran nyo, yan, ramdam nyo pa rin yung airflow niya. Nalalamigan pa rin yung bandang likuran nyo. Mga crewmates, itong mismong framing ng chair, no, so gawa siya sa PP nylon, and also wala siya ng mga impurities, or kung napapansin nyo, no, yung parang mga gas-gas or parang hindi siya pantay, iba yung shape ng mga low-cost na chairs. Dito sa wheel niya is metal base and plastic yung wheels niya. Itong lumbar support is nakatago siya sa likuran and naka-incorporate siya sa design mismo ng chair. Compare sa ibang mga gaming chairs like yung merong unan sa mismong upuan, which is okay lang naman, so depende pa rin naman sa inyo. Itong armrest is PP nylon din. Kind of advantage kasi dun sa lumang ergo chair ko, ito yung madalas dumume, no? Like siguro pinapawisan, pero since PP nylon ito, I think mas madaling punasan or linisin kung sakaling dumumi siya. So design wise or yung actual na itsura, walang problema sa akin mga co-mates. So para sa akin mga co-mates, no, medyo mas mahalaga yung ergonomics or kung yung mas komportable ka dun sa chair kaysa dun sa design niya mismo. Bawat tao is iba-iba yung height nila and yung weight nila. Syempre itong mga chairs, no, normally hindi naman tayo nagpapa-customize na perfect sa height natin or sa weight natin. So dyan pumapasok yung kagandahan ng mga ergonomic chairs. Kagaya nga nitong Sihu M57 Pro. So ma-adjust mo siya, karamihan ng parts niya based sa kung saan ka mas magiging komportable. Ito yung mga na-adjust dito, no? Yung para sa mga back, sa likod mismo, yung sandalan, lumbar support, yung height ng upuan, armrest, and itong neck or sa head. Sayang wala tayong sample ng mga unbranded na mga office chairs. Normally, ang na-adjust doon is height lang niya, pati yung minsan yung headrest. Tapos minsan, yung sa mesh niya, minsan parang madaling masira. So, dyan madalas nagkakatalo rin yung mga ergonomic chair versus dun sa mga office chairs na medyo low cost lang. Siyempre, mga co-mates, pag na-adjust natin siya, mas komportable tayo, mas nakakapag-sit tayo ng maayos para dun sa work natin. Sabi nga ni TWU is sit well, think better. So number 1, no, height adjustment. Pagkakalam ko, no, recommended na nakalapat yung paa mo sa floor habang nakaupo. Dito sa chair, no, is easily pwede mo siya i-adjust hanggang sa kung saan ka komportable or yung nakalapat yung paa mo sa floor. Etong mismo sa likod niya, no, pwede rin siyang ma-adjust para mas komportable sa number 1, yung neck support mo, sa shoulder, and para din sa lumbar support. May 4 levels yung pag-adjust nitong back. Simply pull up mo lang siya kung saan yung desired mo na height. Once mag-click siya, is doon na siya maglalak. Pag pinulap mo pa siya, is magre-reset siya pababa sa original niya. Meron ako nabasa ng mga feedback na yung sa height adjustment nung sa likod niya,
Medyo nakukulangan sila kasi parang 4 fixed na levels lang siya. So far, no, ako personally is hindi naman, no. Kumbaga, ang mahalaga kasi sa akin yung sa lumbar support. And yung lumbar support kasi meron siyang sariling adjustment. Kumbaga, mas fine adjustment. Itong mga co-mates, no, isa sa pinakagusto ko dito sa Sihu M57 Pro. So, yung lumbar support, no, yung nandito sa mismo likuran natin or yung sa lower back natin. So, maganda dito sa lumbar support, no, is na-adjust mo siya. Kumbaga, tataasan mo, bababaan mo. Siyempre, iba-iba nga yung height natin, no. Tapos pwede mo siyang i-forward and move backward yung lumbar support. Forward, no, kung gusto mo na medyo mas dumidikit siya mismo dun sa back mo, pwede mo siyang i-move backwards, no, kung medyo masakit sa'yo pag sumasandal ka. Kasi nga, no, pati yung curve ng likod natin, pagkakalam ko is iba-iba siya. So yan, ma-adjust nyo rin yung lumbar support. Pero ako mga co-mates personally, no, itong lumbar support gusto ko parang pinakasagad siya na naka-forward. Kasi ako minsan mga co-mates gusto ko na pag masakit yung likod ko, yung kumbaga parang atras ka ng konti sa chair mo, tas yung kumbaga may pressure na lumalaban doon sa back, no. Pero hindi ko sure mga co-mates kung ideal yun, paminsan-minsan lang personally gusto ko yun. Yung masakit yung likod, tas parang ipupush mo siya ng kaunti, tas parang may lalaban ng kaunti doon sa likuran mo. Itong lumbar support mga co-mates, no, is PP nylon din. Pero so far, hindi naman ako natitigasan sa kanya. Yung hardness niya parang hindi naman nasasaktan. Pero kung sakaling masaktan kayo or parang feeling nyo uncomfortable, pwede nyo siyang i-move pa backwards. Para kumbaga, pag sumandal kayo, yung mesh yung mararamdaman nyo. Adjustable din yung height na tong armrest. Ako madalas nile-level ko siya sa desk ko mismo. Hindi naman required yan, no? Adjust nyo siya based sa komportable kayo. Na-adjust din yung forward and backward ng armrest. Meron din siyang 3 levels ng recline, no? Ito yung pinaka-normal niya. Dito sa switch sa baba. So ito yung second level. Normally, hindi ko to ginagamit. So ito yung parang pinaka-recline niya, yung parang pwede ka nang matulog. So ito yung parang pinaka-recline niya mga co-mates. Another thing, no, yung sa pag-adjust is madali lang din siyang i-adjust. Itong Sihu M57 Pro mga co-mates, pwede nyo siyang bilhin na merong footrest dito sa baba. Meron din na version na wala. Parang may additional lang pag merong footrest. Pero ako, no, personally, nagustuhan ko yung footrest niya, lalo na pag yung nakatodo recline ako. So, minsan sa trabaho, di ba, nai-stress ka na. O yung gusto mo magpahinga ng mabilisan. Yan, dito, madalas ko nagagamit yung pinaka-recline niya, no. Or pwedeng pag gusto mo lang mag-isip-isip ng strategy para do sa client mo, do sa business ng client mo. Sabi nga ni TWU, no? TWU, by the way, so Things We Use yung company na nag-provide na tong chair na to. Itong footrest, no, hindi siya nakakabala kapag hindi siya ginagamit. And kapag gamit ko naman siya, madali naman siyang i-setup, hindi naman siya natatanggal. Dito sa Sihu M57 Pro, madalas ko nagagamit yung recline niya, no? Ang bagay kasi yung footrest mga ka-homates. Doon sa last na ergonomic chair ko, no, may recline din siya pero hindi ko madalas nagagamit yung recline. Dito, no, mararecommend ko sa inyo kung palagay nyo madalas nyo magagamit yung nagpapahinga lang kayo, nakahiga kayo, nakataas yung paa nyo. So medyo mararecommend ko sa inyo yung version na merong footrest. Merong nababasang reviews or comments na maganda daw kung papalitan yung wheels, no? Wheels, caster wheels yung tawag nila. Pero ako so far, no, sa 2 months na experience ko, so yung sa wheels, no, so far parang hindi naman siya nakaka-damage ng flooring. Pero balikan ko kayo after 1 year, no, so 2 months pa lang sa akin yung chair. Also mga co-mates, another thing is yung, kumbaga yung pag i-move mo siya habang nakaupo ka, medyo kailangan mo ng force, kumbaga parang itutulak mo talaga siya. So bago siya gumalaw. Personally, no, ako mas gusto ko yung ganun. Kumbaga mag-exert ka ng counting force bago siya gumalaw. Kaysa yung wheels na sobrang dulas, no, kumbaga mapaganon ka lang, gagalaw na ng kaunti. Yung kumbaga parang slumin ka lang sa side mo, parang uurong ka na. So, ayoko nung ganun, no? So, personally, okay sa akin yung may konting force. Ayoko nung medyo super magalaw yung gulong. So, mga cons naman tayo, no? Or yung mga medyo hindi ganun kagandaan sa kanya. Ito yung number 1, no? Para sa mga nag-work kagaya ko na minsan naka-boxer shorts lang, no? Yung daily na nag-work kayo. Yung maikli yung short nyo. So, yun, no? Dahil nga yung upuan mismo niya is nylon mesh. Yan. So, pag naka-boxer shorts ka, no, dumidikit yung balat mo doon sa nylon mesh. And so far, may kaunting friction siya. Medyo mararamdaman mo siya, no? Hindi ka tulad ng mga regular na upuan. So, siguro 1 to 2 weeks yan. Medyo mararamdaman mo siya. Mapapansin mo siya. Ito yung chair mismo, no? 2 months na sa akin. Ngayon, medyo hindi ko na siya napapansin. Siguro mga co-mates, so nasanay na lang din. Pag nagbibideo kasi ako, syempre, naka-shorts na maayos. Pero yung pag-work everyday, naka-boxers lang talaga ako. And yun nga, no, so direct contact siya sa skin dun sa mismong mesh ng upuan. So yung pangatlong cons mga co-mates is dito sa armrest, no. So nalalak nga siya yung height niya. Ayan, no, so hindi naman siya gagalaw. So pag medyo maganyang mataas, hindi siya bababa kasi nailalak nga siya mga co-mates. Pero yung placement niya, no, yung forward and back, so hindi siya nalalak. So pag tumayo ko or minsan hihilahin ko yung upuan,
namove siya bigla, no? Tapos syempre, iingay yung armrest, medyo magugulat ka ng konti. Pero easily, mababalik mo din naman siya. Ang last ko na lang mga kumis is ito, no? Yung sa parang neck support or yung parang sa head support. Ma-adjust mo siya pataas, pababa. Okay naman siya pero parang kulang ng konti yung movement niya, no? Movement do sa forward and back. Like sana na-adjust pa siya ng kaunti patalikod or kung pa-forward ng kaunti. So pwede mo rin naman tanggalin yung neck support kung ayaw mo sa kanya. Pero pag tinatanggal ko siya, no, parang hinahanap-hanap ko siya lagi. Customer service pag may problema, no, nag-message ako sa page ng Sihu by TWU. Super responsive naman sila, normally within 30 minutes to 1 hour. Nakapag-respond sila sa question ko during work hours. Mabilisan lang, no? Kung nagustuhan nyo yung video, click nyo yung like button, matutulungan tayo nyan. Kung gusto nyo namang mapanood yung review ko ng sit and stand desk, eto, no? So yung na-adjust yung height. So panoorin nyo tong video na to next. So ginawa ko yung review nyan.